Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1281. Napakalinaw na ng kahulugan ni Li Bingyuan. Ayaw niyang umarte kasama ang ibang mga lalaking aktor, ngunit wala siyang ganoong ideya kay Huang Feng. Kaya naman, umaasa siyang makapasa si Huang Feng sa audition. Matapos makinig sa mga salita ni Li Bingyuan, naalala ni Huang Feng ang mga salita ni Tao Xing noon. May mga ganoon din daw na eksena sa pelikula mamaya. Nakialam na si Huang Feng sa casting ng pelikulang ito. Obviously, hindi siya makalayo at patuloy na makialam sa mga partikular na eksena sa pelikula. Kung hindi, tiyak na malungkot si Direk Feng sa kanyang puso. Sa makatuwid, hindi maaaring hayaan ni Huang Feng na tanggalin ni Director Feng ang mga eksenang iyon. Ayaw din ni Huang Feng na kumilos si Li Bingyuan sa ibang mga lalaki. Dapat malaman na si Li Bingyuan ay bihirang umarte sa mga ganitong eksena noon. Ito ay masasabing isang tagumpay para sa kanya, at para na rin sa tagumpay ng kumpanya ni Huang Feng. Napakaraming sakripisyo ni Li Bingyuan, natural na hindi makatanggi si Huang Feng. Sa makatuwid, tumango si Huang Feng kay Li Bingyuan at sinabing, talagang papasa ako. Tumango si Li Bingyuan at sinabi, ngunit medyo masaya siya sa kanyang puso. Obviously, nakita niya rin na ayaw din ni Huang Feng na umarte siya sa ibang lalaki ng ganoon. Ito ay nagpasaya kay Li Bingyuan, na nagpapahiwatig na pinahahalagahan siya ni Huang Feng. Ang hindi sinabi ni Li Bingyuan kay Huang Feng ay may mga eksena talaga sa pelikulang ito na medyo seryoso, ngunit napagkasundoan na ni Li Bingyuan si Director Feng noon na kapag nandoon siya, gagamit siya ng stunt double at hindi siya gagawa. Sa makatuwid, ang ikinabahala ni Huang Feng ay si Li Bingyuan ay sasamantalahin ng ibang mga lalaki. Imposibleng mangyari iyon. Siyempre, hindi sasabihin ni Li Bingyuan kay Huang Feng ang tungkol dito. Kung pumasa si Huang Feng sa audition dahil dito, sasabihin niya kay Director Feng na hindi na kailangan ng stunt double. Hindi ito maituturing na pagsisinungaling kay Huang Feng. Kung hindi pumasa si Huang Feng, gagamit pa rin siya ng stunt double. Kaya, nakadepende ang lahat kay Huang Feng. Nang magsimula muli ang audition, maging si Li Bingyuan na nakatayo sa tabi ni Huang Feng, si Zhu Zaiyo na nakatayo sa tabi niya, o si Director Feng sa likod ng camera, naramdaman nilang lahat na biglang nagbago ang ugali ni Huang Feng. Parang naging iba na ang buong pagkatao niya kumpara kanina. Oo, yun ang feeling. Agad na natuwa si Director Feng dahil ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ni Huang Feng sa oras na ito ay parang mismong lalaking lead. Walang nikititing na dissonance, natural lang ito. Bingyuan, huwag kang tatayo dyan, sabihin mo na ang mga linya mo. Sa oras na ito, napansin ni Director Feng na medyo natigilan si Li Bingyuan, kaya agad niya itong pinaalalahanan. Natauhan si Li Bingyuan at medyo napahiya. Talagang naligaw siya sa mga pagbabago ni Huang Feng, kaya mabilis niyang hinayla ang sarili, tumingin kay Huang Feng, at sinabi ang kanyang mga linya. Sa pagkakataong ito, hindi naman masama ang pagganap ni Huang Feng. Hindi lang niya binigyan ng pakiramdam ang mga tao, kundi na-control din niya ng gusto ang kanyang mga linya at ekspresyon ng mukha. Hindi man lang siya mukhang newbie, pero parang veteranong artista. Ang tensyon sa kanyang pagganap ay hindi mas malala kaysa kay Li Bingyuan. Okay, pass. Kasunod ng dagandong ni Director Feng, sa wakas ay itinigil ni Huang Feng at Li Bingyuan ang kanilang ensayo at tumingin kay Director Feng, halatang naghihintay sa kanyang huling desisyon. Walang problema, si Huang Feng. Masayang lumapit si Director Feng at sinabing, hindi ko talaga nakita noon. Huang Feng, medyo magaling ka. Marami na akong nakitang first and second tier na artista pero wala silang kakayahan. Kung alam kong magaling ka, bakit pa ako maghahanap ng ibang artista? Hinayaan na lang sana kita. Panipi, halata na si Direk Feng ay tunay na masaya. Hindi niya sinabi yun dahil lang sa boss si Huang Feng. Siyempre, may dahilan si Direk Feng para maging masaya na makilala ang isang aktor na sobrang compatible sa role. Gagawin nitong mas maayos ang natitirang proseso ng paggawa ng pelikula, at mas magiging madali para sa kanya na i-film ang gusto niya. Director Feng, masyado kang mabait. Newbie lang ako, nakangiting sabi ni Huang Feng. Kontento na siya na nakapasa siya sa audition.
Sa katunayan, ang kakayahan niya ngayon ay dahil sa kanyang kakayahan, at ang enerhiya sa kanyang katawan na kayang kontrolin ng husto ang kanyang emosyon. Kaya niyang kontrolin ang ekspresyon ng mukha niya. Bilang karagdagan, si Huang Feng ay sapat na kalmado, kaya walang kakaiba sa kanyang pagganap ngayon lamang. Huang Feng, ang galing mo talaga. Ngayon, makakapagtrabaho na tayo ulit, masayang sabi ni Li Bingyan. Masayang-masaya siya na makaarte kasama si Huang Feng, lalo na nang maisip niya ang susunod na eksena. Si Li Bingyan ay medyo nahihiya, ngunit sa parehong oras, lihim niyang inaabangan ito. Sa katunayan, sinabi ni Li Bingyan at Tao Xing na medyo mas intimate ang eksena, ngunit sa mata ng iba pang aktor, hindi ito big deal. Kaya lang naghalikan ang lalaki at babaeng lead, at pagkatapos, sa kaibuturan ng kanilang passion, walang kamalay-malay na hinubad ng male lead ang jacket ng female lead, at tumambad ang likod ng female lead. May mga damit pa rin sa harap, ngunit hindi ito nakikita sa likuran. Hindi binalak ni Li Bingyan na gawin mismo ang eksena noon. Nagplano siyang gumamit ng stunt double. Kahit likod lang niya ang nakalabas, fake position din ang halik. Gayunpaman, hindi pa rin siya sanay sa ganoong intimate contact sa isang aktor. Gayunpaman, ngayon na ang aktor ay pinalitan ng Huang Feng, ito ay ganap na naiiba. Tinanggal na ni Li Bingyan ang naunang ideya. Alam niya na sa pagkakataong ito, kukunan ni Huang Feng ang pelikulang ito dahil sa espesyal na sitwasyon. Mahirap sabihin kung maaari pa ba siyang magkaroon ng pagkakataon na kumilos kasama si Huang Feng sa hinaharap, kaya labis niyang pinahahalagahan ang pagkakataong ito. Sa oras na ito, lumapit din si Zhu Ziyo at tumingin kay Huang Feng na may mukha ng paghanga. Siya at si Li Bingyan ay pareho. Inakala nilang lahat na si Huang Feng ay makapangyarihan sa lahat sa kanilang mga puso. Noong una, hindi pa sila nakipag-ugnayan sa pag-arte, pero ngayon, napakahusay niyang gumanap. Natural, mas lalo nitong nine-love si Zhu Ziyo sa kanya. Sa kapalit ni Huang Feng, ganap na nakalimutan ni Director Feng kung sino si Tao Xing. Anyway, dati, inimbitahan lang siya for the sake of the box office. Ngayon, kay Huang Feng, nadama ni Director Feng na hindi naman magiging masama ang box office. Kasabay nito, ang reputasyon ay mapapabuti rin ng husto. Sa ganoong resulta, syempre sobrang nasiyahan siya. Sa kabilang banda, halatang hindi alam ni Tao Xing na siya ay pinalitan ng iba, at ang taong pumalit sa kanya ay ang taong labis niyang kinasusuklaman. Kabanata 1282, His, marahan ka. Sa isang 5-star hotel sa Hang City, si Tao Xing, na umalis sa set sa galit, ay nililinas ang kanyang mga sugat sa tulong ng kanyang assistant. Wala siyang lakas ng loob na pumunta sa ospital ngayon. Kung nakita ito ng media, gawa-gawa na naman. Siyempre, gusto niyang sisihin si Huang Feng. Gayunpaman, tama si Huang Feng. Sa oras na iyon, walang nakakita na sinaktan siya ni Huang Feng. Kapag nalaman ito ng media, hindi na magdaranas ng anumang pagkalugi si Huang Feng. Sa oras na iyon, makikipagtalo siya kay Huang Feng at akusahan siya ng media na sangkot sa isang away. Pagkatapos, masisira ang kanyang imahe. Ito ay isang bagay na hindi niya matanggap. Sa makatuwid, nais ni Tao Xing na harapin muna ang kanyang hitsura, at pagkatapos ay pumunta sa ospital upang harapin ang kanyang problema sa ngipin. Ang pagkawala ng 3 ngipin ay halatang magpapabagsak pa rin sa kanyang imahe. Kailangan niyang punuin ang kanyang mga ngipin at maglagay ng pustiso. Nang makita ang 3 ngipin sa mesa, ang puso ni Tao Xing ay puno ng puot kay Huang Feng. Lahat ng ito ay dahil sa moldita na lalaking ito. Kung hindi, hindi siya magiging ganito. Huang Feng, hindi kita pakakawalan. Kinagat ni Tao Xing ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Paano si Director Feng?" Tanong ng katulong sa mahinang boses. "Anong ibig mong sabihin, anong gagawin? Hindi mo ba nakikita na ganito ako ngayon? Paano ako magpapatuloy sa paggawa ng pelikula? Siyempre, kailangan ko munang magpahinga." Sinabi ni Tao Xing sa kanyang assistant na masama ang pakiramdam. Ngunit, ang init ng ulo ni Director Feng. May gustong sabihin ang assistant, ngunit hindi siya naglakas loob na magpatuloy. Tiyak na naiintindihan ni Tao Xing na hindi maganda ang ugali ni Director Feng. Hindi ito lihim sa industriya ng entertainment. Lalo na't kinasusuklaman niya ang mga aktor na nahuhuli at parang big shot. Kung patuloy na inaantala ni Tao Xing ang paggawa ng pelikula at maaapektuhan ang pag-usad,
magagalit si Direk Feng. Don't care about him. Wala kang sasabihin sa kalagayan ko ngayon. Sabi ni Tao Xing, ngunit ang kanyang puso ay medyo hindi mapalagay. Bagamat siya ay isang A-list star, walang paraan upang ihambing ang mga kwalifikasyon at koneksyon ni Director Feng sa industriya ng entertainment. Kung talagang galit si Director Feng sa kanya, malas siya. Gayunpaman, sa oras na ito, halatang hindi siya aamin ng pagkatalo. Gayunpaman, hindi nag-isip ng matagal si Tao Xing bago siya nakatanggap ng tawag mula sa kumpanya. Ano, hindi ko kailangan kunan ng pelikula ang pelikula ni Direk Feng. Bakit naman marami na tayong nakuhang litrato, bakit nagbago ang isip mo sa kalagitnaan? Sabi ni Tao Xing na may pagtataka. Kasabay nito, may kung anong gulat sa kanyang puso. Hindi kaya totoo ang hula niya. Ngunit hindi yun tama, kakaalis lang niya. Kahit na masama ang ugali ni Director Feng, hindi naman masyado ang ugali niya ngayon. Para bang hindi siya nag-aksaya ng oras. Hindi dapat malaman ni Director Feng na nagdesisyon siyang hindi pumunta sa set sa mga susunod na araw. Bakit siya gagawa ng ganoong desisyon? Sa industriya ng libangan, karaniwan ang napalitan ng mga tungkulin. Sa kabaligtaran, ang ganitong uri ng sitwasyon ay karaniwan. Sa oras na ito, nakadepende ito sa mga koneksyon at mapagkukunan ng isang tao. Gayunpaman, ang mga kaso ng pagbabago ng mga tungkulin ay karaniwang nangyayari bago magsimula ang paggawa ng pelikula. Napakabihirang para sa isang papel na mapalitan sa kalagitnaan ng paggawa ng pelikula. Kung may lumabas na balita, ito ay magiging isang dagok sa kanyang reputasyon. Dahil ang pagpapalit ng artista sa kalagitnaan ng paggawa ng pelikula ay magtataas ng gastos sa paggawa ng pelikula. Kadalasan, hindi sisang-ayon ang mga mamumuhunan dito, kaya hindi ito gagawin ng mga direktor. Dahil ginawa ito ng direktor at nakipagsapalaran na madagdagan ang puhunan, ibig sabihin ay hindi na kinaya ng direktor ang aktor at hindi na siya matiis. Sa makatuwid, ang ganitong uri ng bagay ay hindi isang magandang bagay para sa isang artista. May pinalitan ba ako? Ano ba ang nangyayari? Huang Feng, kilala ko siya. Ano ang mali? May kinalaman ba ito sa kanya? Siya pala ang Spacetime Entertainment. Nalaman ni Tao Xing ang ilang bagay mula sa pinuno ng kanyang kumpanya. Sa huli, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na siya ay pinalitan sa kalagitnaan. Bukod dito, ang taong pumalit sa kanya ay ang taong nakabanggalang sa kanya, si Huang Feng. Ang mas hindi katanggap-tanggap kay Tao Xing ay ang bagong tatag na Spacetime Entertainment, na gumawa ng maraming ingay ay talagang kay Huang Feng. Si Huang Feng ang big boss doon. Ang ganitong bagay ay bihirang kilala ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, ang kumpanya ng entertainment sa likod ng Tao Xing ay isa ring itinatag na kumpanya ng entertainment. May mga koneksyon pa rin siya. Hindi nakakagulat na alam niya ang pagkakakilanlan ni Huang Feng. Ang pagkakakilanlan ni Huang Feng ay isang bagay na hindi inaasahan ni Tao Xing. Sa makatuwid, nang malaman niya na ang pagkakakilanlan ni Huang Feng at ang taong pumalit sa kanya ay si Huang Feng, naramdaman ni Tao Xing na tiyak na si Huang Feng ay nagseselos sa kanya at naghihiganti sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit nangyari ang ganoong bagay. Ang ikinagalit ni Tao Xing ay ang taong humarap sa pagkakataong ito ay si Director Feng. Personal niyang kinontak ang kumpanyang nasa likod niya. Bilang resulta, walang paraan upang pag-usapan ang tungkol sa bayad sa pagwawakas. Malaki ang mukha ni Direk Feng at karaniwang umaasa sa kanya ang kumpanyang nasa likod niya. Isa pa, siya rin ang mali noon. Dati, sinamantala niya ang relasyon ng kumpanya at ni Director Feng, kaya na-late siya sa set ng halos kalahating buwan. Kung talagang nakipagtalo siya kay Director Feng, sa huli, hindi lang niya makukuha ang termination fee, kailangan pa niyang magbayad ng pera. Kung tutuusin, hindi muna siya sumunod sa kasunduan. Gayunpaman, ang pagiging kicked out sa set ng ganoon lang, nang walang kahit isang sentimo ng kabayaran, at walang disenteng paliwanag, nakaramdam ng labis na pagtatampo si Tao Xing. Paano niya natitiis ito? Bang! Ang galit na si Tao Xing ay direktang inihagis ang mobile phone sa kanyang kamay sa lupa. Ang mamahaling mobile phone ay biglang nagkapira-piraso at hindi na magamit muli. Huang Feng, ikaw at ako ay hindi magkasundo. Galit na umungol si Tao Xing. Ang katulong sa gilid ay halos naiintindihan na ang nangyayari at nabigla. Hindi niya inaasahan na talagang may ganoong kapangyarihan si Huang Feng.
Minamaliit niya talaga siya dati. Actually, it's not a bad idea na umalis sa set. Dati, kinontak ako ni Director Zhang para tanungin kung may free time ka. Naghahanda siyang mag-shoot ng movie, pero dati, kinukunan mo ang pelikula ni Director Feng, kaya magalang ko siyang tinanggihan. Ngayon, pwede na tayong pumunta sa lugar ni Director Zhang para sa audition, sabi ng assistant. Anong role? Ito ba ang nangunguna? Tanong ni Tao Xing. Ito ang lead, so siguradong maraming eksena, the assistant said. Okay, tulungan mo akong magtanong kung nakumpirma na ang papel na iyon, sabi ni Tao Xing. Sige, itatanong ko. Pagkatapos nito, direktang nag-dial ng numero ang katulong. Pagkatapos ng ilang salita, binaba na niya ang tawag. Hindi pa kumpirmado ang male lead. Inimbitahan na rin kami ni Director Zhang sa audition. This time, sobrang lakas ng lineup ng movie ni Director Zhang. 3 na ang pinakamagaling na artista, the assistant said. In terms of lineup, it's definitely far better than Director Feng's movie. Kabanata 1283, walang gaanong malalaking bituin sa pelikula ni Direk Feng. Dati, sina Tao Xing at Li Bingyuan ang pinakasikat at mga A-lister. Sa ibang roles, lahat sila ay magaling na artista. Ang mga aktor na ito ay may mahusay na mga kasanayan sa pag-arte. Ngunit sa mga tuntunin ng katanyagan, sila ay mas masahol pa. Sa makatuwid, sa usapin ng cast, talagang mas malakas ang cast ni Director Zhang. Sige, punta tayo sa audition ni Director Zhang. Sinabi ni Tao Xing, ang katanyagan ni Director Zhang ay hindi mas malala kaysa kay Director Feng. At saka, napakabilis niyang mag-shoot. Dahil may pagbabago si Director Feng sa direktor, maraming bagay ang tiyak na kailangang ayusin. Who knows, baka magkasabay na ipalabas ang dalawang pelikula. Magiging kawili-wili iyon. Kapag nabigo ang takilya, gusto kong makita kung gaano ka-interessant ang magiging ekspresyon ni Huang Feng sa Director Feng. Medyo nasa sabik si Tao Xing sa naisip nito. Hindi man lang siya na-pressure sa audition. Dahil si Director Zhang ang nagkusa na imbitahan siya sa audition, nangangahulugan ito na malaki ang pag-asa niya para sa kanya. Bukod dito, nagustuhan ni Director Zhang na gumamit ng mga sikat na aktor noong nag-cast siya sa nakalipas na 2 taon. Ang cast ay palaging napakalakas. Sa makatuwid, ang isang bituin na may malaking bilang ng mga tagahanga na tulad niya ay eksaktong nagustuhan ni Director Zhang. At ang reputasyon ni Director Zhang sa industriya ng pagdidirekta ay hindi mas masama kaysa kay Director Feng. Kung isa sa alang-alang ang cast at mga tagahanga, halatang naisip ni Tao Xing na hanggat sabay na ipinalabas ang parehong pelikula, tiyak na mananalo siya. Kapag dumating ang oras na iyon, ang mga ekspresyon ni Director Feng at ang puot na si Huang Feng, na sumuko sa kanya, ay tiyak na magiging lubhang kawili-wili. Sa oras na ito, medyo natuwa si Tao Xing na siya ay na-kick out sa cast dahil sa kanya lang nagawang mabayaran si Huang Feng. Hindi ba mayaman si Huang Feng? Hindi ba niya gustong mag-invest sa isang pelikula? Pagkatapos, gagawin niyang mawala ang lahat ng mayroon siya, at mawala ang lahat ng mayroon siya. Pagdating ng oras na yun, tingnan natin kung paano siya magpapakitang gilas sa harapan ko. Nang makapagdesisyon na si Tao Xing, ayaw nang manatili pa ng ilang sandali. Agad niyang pinakiusapan ang kanyang assistant na mag-impake at umalis ng hotel para hanapin si Director Zhang para sa audition. Sa kabilang panig, nalaman lamang ni Huang Feng sa gabi na si Tao Xing ang nagkusa na umalis. Sa orihinal, nag-aalala si Huang Feng na ang kabilang partido ay darating para maghanap ng gulo. Kung tutuusin, may kasunduan ang magkabilang panig. Sa huli, siya ay itinaboy ng wala ni isang sentimo. Siguradong darating si Tao Xing na naghahanap ng gulo. Hindi niya inaasahang aalis ang lalaking iyon ng ganoon kasimple. Dahil dito, medyo emosyonal si Huang Feng. Ang mga koneksyon ni Director Feng ay talagang hindi lamang palabas. Sa hapon, kinukunan ni Direk Feng ang drama ni Huang Feng at Li Bingyuan. Ngayon lang nalaman ng crew na ang drama, na halos 1 buwan nang nagsufile, ay talagang nagbago ng mga role sa ngayon. Bukod dito, hindi ito ang uri ng papel na walang maraming mga eksena, ngunit ang pangunahing lalaki na may pinakamaraming eksena. Labis nitong ikinagulat ang lahat. Gayunpaman, ito ang desisyon ni Director Feng. Dahil si Direk Feng ay gumawa ng ganoong desisyon, halatang nakuha niya ang pag-aproba ng mga namumuhunan. Kung hindi, wala siyang lugar para kunin ang sobrang pera.
Kaya naman, tinanggap ng crew ang bagay na ito. Ang hindi inaasahan ng lahat ay ang galing talaga ng acting ni Huang Feng. Most of the time, pumasa talaga siya sa isang take. Ang bilang ng mga nang ay mas kaunti pa kaysa kay Lee Bingyan. Maging si Director Feng ay nagulat dito at paulit-ulit na pinuri si Huang Feng. Sa orihinal, naisip ni Director Feng na sa panahon ng audition, ang potensyal ni Huang Feng ay nasa tuktok nito. Kapag oras na para talagang kumilos, tiyak na wala siya sa ganoong estado. Gayunpaman, pinatunayan ng katotohanan na mali ang kanyang hula. Ito talaga ang normal na estado ni Huang Feng. Paanong hindi siya magugulat? Ang ganitong uri ng pag-arte ay bihira sa buong industriya ng entertainment. Tanging si Huang Feng lamang ang nakakaalam na ang dahilan kung bakit siya nakakapagtanghal ay may malaking kinalaman sa enerhiya sa kanyang katawan at sa Jade Buddha sa kanyang storage ring na nagbigay daan sa kanya upang mapanatili ang kanyang kailanawan. Kasabay nito, si Huang Feng ay nakipagpalit din sa isang acting lesson. Ang araling ito ay nagbigay daan kay Huang Feng na matutong kumilos sa isang virtual space-time. Kung ikukumpara sa realidad, ibang dimensyon iyon. Nag-aral doon si Huang Feng ng isang buwan, ngunit sa totoo lang, isang maikling minuto lang ang lumipas. Bilang karagdagan, pagkatapos na ma-promote si Huang Feng sa first-rate realm, ang kanyang kakayahan sa pag-aaral ay nasira ng husto. Kung kukuha siya ngayon ng college entrance examination, hindi magiging problema para sa kanya na makuha ang provincial top scorer, pati na ang pag-arte. Sa makatuwid, ang kasalukuyang pagganap ni Huang Feng ay hindi nagulat sa kanya. Sa kabilang banda, sina Lee Bingyan at Zhu Zaiyo ay tumingin kay Huang Feng na may nagbabagang mga mata na puno ng pagsamba. Obviously, hindi inaasahan ng dalawa na ganoon kagaling ang acting ni Huang Feng. Sa gabi, nagmamadali rin sina Huang Feng at Lee Bingyan sa pagbaril. May night scene silang dalawa na kukunan kaya sinamantala nila ang oras na ito para tapusin ang shooting. Pagkatapos noon, nabigla si Director Feng nang malaman na kahit napalitan si Huang Feng sa kalagitnaan at kailangang i-reshoot ang mga nakaraang eksena ni Tao Xing, ang oras na talagang kailangan nila ay hindi nahihigit sa dati. Ito ay higit sa lahat dahil sa mahusay na kasanayan sa pag-arte ni Huang Feng, na nagligtas ng maraming oras kay Director Feng. Gayunpaman, anuman ang mangyari, naroon ang mga eksena ni Huang Feng. Kahit mabilis siyang pumutok, aabutin pa rin ng halos kalahating buwan o higit pa. Sa kasong ito, maaaring maantala muli ang pagkakataon ni Huang Feng na pumunta sa ibang bansa. Ito ang hindi inaasahan ni Huang Feng. Alam ni Secretary Tan, hindi ko alam kung sisisihin niya ako sa panloloko na naman niya. Tahimik na nag-isip si Huang Feng sa kanyang puso. Sa oras na ito, nakabalik na si Huang Feng sa hotel para magpahinga. Pagkatapos mag-shoot ng kalahating araw, dahil nagmamadali siya, wala siyang masyadong pahinga. Kung ordinaryong tao lang, baka hindi nila kayang tiisin. Gayunpaman, ang pisikal na fitness ni Huang Feng ay halatang hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao, kaya ngayon, wala na siyang problema. Si Huang Feng ay nakahiga sa kama at nagbabasa ng script sa oras na ito, at sa wakas ay nakita niya kung nasaan ang napakalaking eksena na binanggit ni Lee Bingyan noon. Sa bagay na ito, talagang inaabangan nito ni Huang Feng. Gayunpaman, nang maisip niya ang kanyang narinig noon, na sa panahon ng paggawa ng pelikula, maraming mga halik ang ginawa, biglang nabawasan ng gusto ang pag-asa ni Huang Feng. Sa pelikulang ito, mayroon lamang isang kissing scene, at kung ito ay itinanghal, si Huang Feng ay talagang walang dapat abangan. Gayunpaman, sumang-ayon si Huang Feng sa pelikulang ito noon, hindi para samantalahin si Lee Bingyan, kundi para protektahan si Lee Bingyan, para hindi siya mapakinabangan ng iba. Bagamat maaaring itanghal ang paghalik, may iba pang mga eksena sa eksenang ito. Knock knock knock. Habang binabasa ni Huang Feng ang script, may kumatok sa pinto. Mabilis na pumunta si Huang Feng para buksan ang pinto. Sa oras na ito, si Zhu Zaiyo, nakatatapos lang maghugas, ay nakatayo sa labas ng pinto. Kabanata 1284. Pumasok ka dali. Nagmamadaling pinapasok ni Huang Feng si Zhu Zaiyo. Ibinaba niya ang kanyang ulo at lumagpas kay Huang Feng. Gayunpaman, pagpasok pa lang niya, isinara ni Huang Feng ang pinto at niyakap siya mula sa likuran. Nagulat si Zhu Zaiyo, ngunit wala siyang intensyon na makipagpunyagi. Inaasahan na niya sigurong
Mangyayari ang ganoong bagay para pumunta siya rito. Gayunpaman, si Huang Feng ay hindi na gumawa ng anumang karagdagang paggalaw. Matapos yakapin si Zhu Zaiyu saglit, dinala niya ito sa tabi ng kama at umupo. Ang orihinal na akala ni Zhu Zaiyu ay may gagawin si Huang Feng, ngunit sa huli, wala siyang nagawa. Sa halip, niyakap siya nito at tinanong, "Nasanay ka na ba?" "Medyo maganda." Humiga si Zhu Zaiyu sa yakap ni Huang Feng nang walang balak bumangon. Isang buwan na niyang iniisip ang yakap na ito, kaya natural na ayaw niyang umalis ngayon. Dapat mahirap ang paggawa ng pelikula, tama ba? Nagsisisi ka ba? Tanong ni Huang Feng. Hindi. Umiling si Zhu Zaiyu. Umiling si Zhu Zaiyu at sinabing, "This has always been my dream. Besides, I'm very happy that I'm still acting for you. However, I don't have much ability now, so I can only act in supporting roles. I can't earn more money for you. Basta masaya ka, huwag mo masyadong isipin ang pagkakakitaan. Hindi naman ako nagkukulang sa pera. Huwag mong pagurin ang sarili mo dahil sa pera," sabi ni Huang Feng. Hindi naman talaga siya nagkulang sa pera. Marami na siyang pera ngayon. Sana lang ay hindi mag-alala ang mga babaeng nakapaligid sa kanya sa pera. Nagpunta sila sa trabaho upang magsaya at magpalipas ng oras. "Yeah, I'm not tired at all now. I don't have many scenes." Si Sister Bindian naman, ang daming scenes. "It's indeed quite tired to keep filming," ani Zhu Zaiyu. "Maganda ang relasyon ninyong dalawa," nakangiting sabi ni Huang Feng. "Of course. Sa production team na ito, si Big Sister Bindian ang pinaka nag-aalala sa akin. At saka, naisip ko na girlfriend mo rin siya, kaya gusto kong makipag-ayos sa kanya," ani Zhu Zaiyu. Sa kasamaang palad, hindi siya. Anong nakakaawa dyan? Ang daming mabubuting babae sa mundo. Hindi naman pwedeng akin silang lahat, diba? Sabi ni Huang Feng. Kahit na marami siyang babaeng nakapaligid sa kanya, hindi niya basta-basta tinanggap ang mga ito. Kung wala siyang nararamdaman para sa mga ito, kahit gaano pa sila kaganda, hindi niya ito titignan. Si Wang Tungtong ay may karapatang magsalita sa puntong ito. Pero iba si Sister Bindian. Gusto ka niya, nararamdaman ko, sabi ni Zhu Zaiyu. At saka, gusto mo rin siya, di ba? Huwag mo nang i-deny. Ngayon, noong sinabi kong si Tao Xing ang nang-aasar kay Sister Bindian, nag-iba ang ekspresyon mo. Huwag mong isipin na hindi ko nakikita. Pagkatapos noon, pumayag kang umarte sa pelikula dahil kay Sister Bindian, di ba? Kung hindi, maaari ka na lang gumastos ng pera at humanap ka ng ibang artista. Napanood ko ang script ng Kiseng doon ni Sister Bindian. Medyo napahiya si Huang Feng nang marinig niya ang mga salita ni Zhu Zaiyu. Ito ay dahil mayroon siyang magandang impresyon kay Li Bindian sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi siya sigurado sa nararamdaman ni Li Bindian. Higit pa rito, ang sitwasyon ng pamilya ni Li Bindian ay malinaw na magpapalubha sa bagay na ito. "Bata, anong sinasabi mo? Bakit ka ba nagmamadaling paalisin ako?" Sabi ni Huang Feng habang tinatapik si Zhu Zaiyu. "Anyway, you already have more than one. It doesn't matter if you have one more," ani Zhu Zaiyu na may pulang mukha. At saka, magaling talaga si Sister Bindian. "In the future, kapag pumasok ako sa malaking pamilya mo, kung nandyan si Sister Bindian, there will be someone to speak up for me kapag nabuli ako." "Okay, so yun ang iniisip mo." Nagkunwaring galit si Huang Feng at sinabing, "Sa tingin mo ay ibubuli ka namin ni Yumo, tama ba?" Nang makitang tila medyo nagalit si Huang Feng, mabilis na ipinaliwanag ni Zhu Zaiyu, hindi, huwag kayong magkaintindihan. Kanina lang, nagbibiro lang ako. Naiisip ko lang na magaling talaga si Sister Bindian at gusto kong makipag-matchmake sa inyong dalawa." Nang makitang nababalisa si Zhu Zaiyu na parang iiyak na, mabilis na sinabi ni Huang Feng, "Alam ko, nagbibiro lang ako." Gayunpaman, mahirap talagang sabihin ang bagay ni Bindian. "Inaamin ko na maganda ang impresyon ko sa kanya. Gayunpaman, maaaring hindi mo alam ang sitwasyon ng kanyang pamilya." Pagkatapos sabihin iyon, sinabi ni Huang Feng kay Zhu Zaiyu ang tungkol sa sitwasyon ng pamilya ni Li Bindian. Ganyan talaga ang background ng pamilya ni Ate Bindian. Napaluha si Zhu Zaiyu. Isa lamang siyang babae na nagmula sa isang ordinaryong pamilya. Hindi niya inaasahan na si Li Bindian,
na kadalasang mabait sa kanya at nag-aalaga sa kanya, ay magkakaroon talaga ng ganoong background na nakakalaban sa langit. I really couldn't tell at all. Yung mga mayayamang second generation at official second generation sa school natin, hindi na makapaghintay na malaman ng lahat ang sitwasyon ng pamilya nila. Masyadong malalim talaga tinatago ni Sister Bindian ang background niya, no? Ayaw niyang isipin ng iba na ang tagumpay niya ay dahil sa kanyang pamilya. Sinabi ni Huang Feng, bukod dito, hindi siya ang uri ng tao na mahilig mambuli sa iba. Kung hindi niya pinag-uusapan ang kanyang background, wala nang iba. Ang tagumpay ni Sister Bindian ay natural na walang kinalaman sa kanyang background. Personal kong nakita ang kanyang pagsisikap, sabi ni Zhu Zaiyu. Sa panahong ito, marami siyang nakipag-ugnayan kay Li Bindian. Natural, alam niya kung gaano kahirap si Li Bindian. Bukod dito, hindi niya sinabi ang tungkol sa kanyang background. Umasa lang siya sa sarili niyang pagsisikap. Masasabing labis na hinahangaan ni Zhu Zaiyu si Li Bindian. Bukod dito, napakalapit niya sa kanya. Siyempre, alam ko na napakasipag niya. Sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, sa background ng kanyang pamilya, sa tingin mo ba ay papayag ang kanyang pamilya na sundan niya ako? Siguro, sabi ni Zhu Zaiyu na may kaunting pag-aalinlangan. Gayunpaman, hindi siya sigurado sa kanyang puso. Tulad ng sitwasyon ng pamilya ni Li Bindian, talagang pinahahalagahan nila ang kanilang reputasyon. Malaki ang posibilidad na pigilan nila ito. Nakikita mo, hindi ka sigurado sa iyong sarili. Sinabi ni Huang Feng, kaya, kung talagang malantad ang bagay na ito, magiging mahirap ang mga bagay para sa amin ni Bindian. Ang bagay na ito ay sariling usapan ni Sister Bindian kung tutuusin. Pakiramdam ko ay dapat siyang gumawa ng sarili niyang desisyon. Si Sister Bindian ay isang taong may sariling pananaw. Sa tingin ko, kung talagang gusto kanya, wala siyang pakialam sa kung ano ang iniisip ng kanyang pamilya, sabi ni Zhu Zaiyu. Ayaw ko lang na gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya, sabi ni Huang Feng. Paano mo malalaman na si Sister Bindian ay nasa isang mahirap na sitwasyon? Marahil ay naghihintay siya sa iyo, sabi ni Zhu Zaiyu. Si Huang Feng ay medyo nag-aalangan din sa kanyang puso. Hindi niya alam kung paano haharapin ang bagay na ito. Nasabi na lang niya, wag na muna natin itong pag-usapan. Gabi na, magpahinga muna tayo. Likas na naiintindihan ni Zhu Zaiyu ang ibig sabihin ni Huang Feng ng pahinga. Namula siya at sinabi kay Huang Feng, maligo ka muna. No need. Naligo lang ako, sabi ni Huang Feng. Maligo ka ulit, masungit na sabi ni Zhu Zaiyu. Okay, walang pagpipilian si Huang Feng kundi ang maligo muli. Gayunpaman, nang pumasok si Huang Feng sa banyo, hindi niya nakitang kinuha ni Zhu Zaiyu ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe. Pagkatapos, palihim na lumabas si Zhu Zaiyu sa silid ni Huang Feng. Kasabay nito, napansin ni Li Bindian, na naghahanda na magpahinga, ang isang notification ng mensahe sa kanyang telepono. Kinuha niya ito at tinignan. Tapos biglang namula yung mukha niya. Kabanata 1285. Tulala na tinitigan ni Li Bindian ang kanyang telepono. Ang mensahe ay nagpakita na ang taong nagpadala ng mensahe ay si Huang Feng. Ang nilalaman ng mensahe ay, natutulog ka ba? Miss na kita, halika sa kwarto ko, mag-usap tayo. Panipi, saglit na hindi alam ni Li Bindian ang gagawin. Napakagabi na ngayon, ngunit hiniling siya ni Huang Feng na pumunta sa kanyang silid upang makipag-chat. Malinaw, nadama ni Li Bindian na hindi ito dapat kasing simple ng pakikipag-chat. Pupunta ba ako o hindi? Pupunta ba ako o hindi? Paulit-ulit na tanong ni Li Bindian sa sarili. Sa huli, gusto pa rin niyang pumunta. Pero dahil kakaligo lang niya, nakapijama lang siya. Matapos mag-isip, hindi na siya nagpalit ng damit. Sa halip, umalis siya sa kanyang silid na nakapijama at pumunta sa silid ni Huang Feng. Walang tao sa koridor, ngunit si Li Bindian ay parang magnanakaw. Mabilis siyang tumakbo sa silid ni Huang Feng, natatakot na makita ng iba. Sa katunayan, hindi magiging problema ang mensahe ni Huang Feng kung normal niyang basahin ito. Gayunpaman, sa oras na ito, lalo nitong pinag-isipan si Li Bindian. Nang dumating si Li Bindian sa pintuan ng silid ni Huang Feng, kakatok na sana niya sa pinto, nakita niyang bukas ang pinto. Naisip niya na iniwan ito ni Huang Feng na bukas para sa kanya, kaya itinulak niya ang pinto at pumasok. Pagkatapos, isinara niya ang pinto.
Gayunpaman, hindi napansin ni Li Bindian na sa pintuan ng isa pang silid sa palapag na ito, si Zhu Zaiyu ay lihim na nakatingin sa silid ni Huang Feng. Nang makita niyang matagumpay na pumasok si Li Bindian sa silid ni Huang Feng, ang sulok ng kanyang bibig ay nagpakita ng isang ngiti. Pagkatapos, isinara niya ang kanyang pinto at sinabi sa sarili, "Ate Bindian, ito lang ang maitutulong ko sa iyo. Ang iba ay nasa iyong sariling pagpipilian." Nang pumasok si Li Bindian sa silid ni Huang Feng, hindi niya nakita ang figure ni Huang Feng sa silid. Gayunpaman, narinig niya ang tunog ng shower na nagmumula sa banyo. Si Li Bindian, na may ilang iniisip sa kanyang puso, ay mas sigurado na hindi lang siya hinanap ni Huang Feng para makachat. Kaya naman lalong namula ang mukha niya. Kinagat ni Li Bindian ang kanyang mga labi at tumayo sa pwesto. Sa ilang sandali, hindi niya alam kung bakit siya bahagyang nataranta. Gayunpaman, kung tutuusin, nahulaan na niya ito noon pa man. Dahil dumating pa siya, ibig sabihin noon ay naisip na niya ito sa kanyang puso at nakapagdesisyon na. Pinatunayan lamang ng kasalukuyang sitwasyon na hindi mali ang dati niyang hula. Tama si Zhu Zaiyu. Nagustuhan ni Li Bindian si Huang Feng sa kanyang puso. Mula sa unang pagkakataon na iniligtas siya ni Huang Feng, mayroon siyang magandang impresyon kay Huang Feng sa kanyang puso. Gayunpaman, siya ay nakalaan at hindi gumawa ng inisyatiba. Nang maglaon, nalaman niyang may kasintahan si Huang Feng na labis siyang ikinalungkot. Lihim din niyang kinasusuklaman ang sarili. Bakit hindi siya ang nagkusa noong panahong iyon? At least, nang makilala niya si Huang Feng, hindi pa girlfriend ni Huang Feng si Suyamo. Kung siya ang magkusa, baka siya ang maging kasintahan ni Huang Feng. Noon lamang niya nalaman na si Huang Feng ay may higit sa isang kasintahan. Ikinagulat niya ito, ngunit kasabay nito, mayroon din siyang mga iniisip sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi siya sigurado sa iniisip ni Huang Feng. Bukod dito, alam din niya ang sitwasyon ng sarili niyang pamilya. Kung alam niya ang tungkol sa kanyang pinili, tiyak na pipigilan niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang mga damdamin ay hindi madaling maputol. Kahit papaano, naramdaman ni Li Bindian na hindi niya makakalimutan si Huang Feng. Kahit anong klaseng lalaki ang humabol sa kanya, pakiramdam niya ay hindi kasing husay ni Huang Feng ang kabilang partido. Dahil dito, hindi niya matanggap ang pagtugis ng iba, kulang pa nga siya sa magandang mukha. Ngayon, nang magkusa si Huang Feng na makipag-ugnayan sa kanya, talagang medyo masaya siya bukod pa sa pagiging mahiyain. Pakiramdam niya ay si Huang Feng ito ang nagkusa para ipahayag ang kanyang nararamdaman sa kanya. Sa makatuwid, kahit na si Li Bindian ay nahihiya sa kanyang puso, siya ay dumating pa rin. Tungkol naman sa oposisyon ng kanyang pamilya, ayaw na niyang mag-isip ngayon. Kung talagang naging babae siya ni Huang Feng, tiyak na ipagpipilitan niya ito kasama ang kanyang pamilya. Siguradong magsusumikap siya para sa sarili niyang kaligayahan. Kung tungkol sa huling resulta, hindi niya ito pagsisisihan. Tungkol naman sa pagkakaroon ni Huang Feng ng ibang babae, pinag-isipan na niya ito ng mabuti sa panahong ito. Ang kasalukuyang lipunan ay orihinal na ganito. Ang mga may kaunting pera ay maghahanap ng ibang babae sa labas, lalo na noong nasa entertainment industry pa siya. Ang kadiliman sa industriya ng libangan ay tiyak na hindi naiisip ng mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, ang kanyang kakayahang tanggapin ang ganitong uri ng bagay ay medyo malakas, tulad ni Zhu Zaiyu. Ngayon, ang kahulugan ng ekspresyon ni Huang Feng ay napakalinaw. Tinawag siya nito para mag-chat, at naligo sa oras na ito. Sa makatuwid, nadama ni Li Bindian na oras na para sa kanya na pumili sa oras na ito. Hindi siya naglaan ng masyadong maraming oras para pumili. Dahil nandito na siya, halatang naisip na niya ito. Sa makatuwid, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kama ni Huang Feng at pagkatapos ay humiga sa kubrekama. Bago pumasok ay pinatay niya ang ilaw sa kwarto. Medyo nahihiya pa siya. Nang lumabas si Huang Feng mula sa shower, nakita niyang nakapatay ang mga ilaw sa silid. Gayunpaman, halatang may tao sa ilalim ng kubrekama sa kama. Nakita ito ni Huang Feng na medyo nakakatawa. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa nila ni Zhu Zaiyu yun, ngunit nahihiya pa rin siya. Gayunpaman, hindi nilayo ni Huang Feng na buksan ang mga ilaw. Bagamat walang ilaw, wala pa ring problema sa kanyang paningin. Dumiretso siya sa kama at sumampa sa ilalim ng kubrekama, pero bigla siyang natigilan.
Bagamat mas madilim ang ilaw sa ilalim ng kubrekama, nakikita pa rin ni Huang Feng na ang taong nakahiga sa kama sa oras na ito ay hindi si Zhu Zaiyu, kundi si Li Bingyuan. Huang Feng, kailangan mong palaging maging mabuti sa akin, sabi ni Li Bingyuan kay Huang Feng. Naunawaan na ni Huang Feng sa oras na ito na dapat itong gawin ni Zhu Zaiyu. Hindi niya akalain na gagawin talaga nito ang ganoong bagay, at nakilala niya ang maling tao. Gayunpaman, malinaw na hindi nakilala ni Li Bingyuan ang maling tao. Payag siya. Sa oras na ito, halatang hindi makabangon si Huang Feng sa kama. Umabot na siya sa puntong ito. Not to mention na hindi niya napigilan, pero kahit na talagang tiisin niya ito at bumangon sa kama, siguradong magiging dagok ito kay Li Bingyuan. Hindi nila magagawang magkita sa hinaharap. Bukod dito, si Huang Feng mismo ay hindi itinanggi ang kanyang pagmamahal kay Li Bingyuan. Sa makatuwid, tila hindi na kailangang mag-alinlangan tungkol sa kung anong desisyon ang gagawin sa oras na ito. Lagi akong magiging mabuti sa iyo, mahinang sabi ni Huang Feng. Kabanata 1286. Kinaumagahan, nang magising si Huang Feng, si Li Bingyuan ay nakahiga sa kanyang mga bisig na may masayang ngiti sa kanyang mukha. Naantig si Huang Feng nang makita niya ito. Hindi pinagsisihan ni Huang Feng ang nangyari kagabi. Sa katunayan, bahagyang nagpapasalamat siya kay Zhu Zaiyu sa pagtulong sa kanya at kay Li Bingyuan na gumawa ng desisyon. Sa pagtingin kay Li Bingyuan kagabi, alam ni Huang Feng na ang kabilang partido ay itinago rin ni Zhu Zaiyu sa dilim. Gayunpaman, ang huling desisyon ay ginawa mismo ni Li Bingyuan. Sa makatuwid, kahit na alam ni Li Bingyuan ang tungkol sa bagay na ito, hindi niya masisisi si Zhu Zaiyu. Sa halip, pasalamatan niya si Zhu Zaiyu para sa paggawa ng posporo tulad ni Huang Feng. Tungkol sa sitwasyon ng pamilya ni Li Bingyuan, naramdaman din ni Huang Feng na hindi na kailangang mag-alala tungkol dito kapag napakaraming kuto. Anyway, maging ito man ay si Suyamo, Tang Mazo, o ang pamilya ni Xi Mengzhao, hindi ito magiging mas madali kaysa sa pamilya ni Li Bingyuan. Anyway, napakarami na noon. Wala nang pakialam si Huang Feng sa isa pa. Parang naramdaman ang titig ni Huang Feng, yumuko si Li Bingyuan sa mga braso ni Huang Feng, at pagkatapos ay dahan daw ang binuksan ang kanyang mga mata. Ang nakita niya ay ang nakakalokong ngiti ni Huang Feng. Si Li Bingyuan ay nahihiya, ngunit siya ay ngumiti din ng matamis. Para sa ganoong eksena, hindi niya alam kung ilang beses niya itong napanaginipan, at ngayon ay nagkatotoo na rin ito sa wakas. Gising ka na ba? Tanong ni Huang Feng kay Li Bingyuan. Tumugon si Li Bingyuan, ngunit wala siyang balak bumangon. Ang galing, parang panaginip lang talaga ang lahat ng ito. Hindi pa rin ako makapaniwala na totoo ang lahat ng ito. Nagsisisi ka ba? Tanong ni Huang Feng. Bakit naman ako magsisisi? Tumingin si Li Bingyuan kay Huang Feng at mariing sinabi, alam ko ang sitwasyon mo, ngunit hindi ko ito pinagsisisihan. Hindi ako bata, alam ko ang ginagawa ko. At saka, ang nangyari kagabi ay hindi dulot ng impulsiveness. Buti naman. Akin ka na ngayon. Hindi kita bibitawan. Walang kwenta kahit pagsisihan mo. Susobra ka talaga. Nakangiting sabi ni Li Bingyuan, ngunit mas matamis pa ang ngiti sa kanyang mukha. Ngayon, magkapatid na talaga kami ni Zaiyu. Kailangan mo talagang magpasalamat sa kanya para sa bagay na ito, sabi ni Huang Feng. Hindi niya sinasadyang itago ang nangyari kagabi, kaya sinabi niya kay Li Bingyuan ang ugali ni Zhu Zaiyu. Kaya pala ganito, sinabi ni Li Bingyuan sa pagkaunawa. Tama ang hula ni Huang Feng. Matapos niyang marinig ang buong kwento, hindi niya sinisi si Zhu Zaiyu. Instead, she said, mukhang kailangan kong magpasalamat sa kanya. Otherwise, who knows how long it would have dragged on between the two of us. Hindi sinisi ni Li Bingyuan si Zhu Zaiyu, dahil gusto niya si Huang Feng. Ginawa lang ito ni Zhu Zaiyu para tulungan siya. Paano niya siya masisisi? Buti hindi mo siya sisihin. Sinabi ni Huang Feng, sa totoo lang, kailangan ko ring magpasalamat sa kanya. Kung hindi, kahit na gusto kita, hindi ako makakagawa ng desisyon. Hehe, parang nagkaroon ako ng foresight sa pagtrato sa kanya ng maayos noon, pagmamalaki ni Li Bingyuan. Tumawa din si Huang Feng. Maaari niyang isipin na ang relasyon ni Li Bingyuan at Zhu Zaiyu ay magiging mas mabuti sa pamamagitan ng bagay na ito. Ito ang gustong makita ni Huang Feng. Paglabas nilang dalawa ng kwarto,
lumabas din si Zhu Zaiyu. Nang makita ni Zhu Zaiyu sina Huang Feng at Li Bingyan na naglalakad palabas ng silid ni Huang Feng, ngumiti siya ng may pagmamalaki. Then, she walked to the two of them and said, "Paano kayong dalawa magpapasalamat sa akin?" Bahagyang namula ang mukha ni Li Bingyan nang marinig niya ang mga salita ni Zhu Zaiyu. Nagkunwaring galit si Huang Feng at sinabing, "Nagsinungaling ka sa akin kagabi. Hindi ko pa settle ang score sa iyo. Gusto mo talagang pasalamatan kita. You're taking advantage of me and yet you're still acting innocent." Nagpout si Zhu Zaiyu at sinabing, "Tinulungan ko kayong dalawa na basagin ang layer ng papel na iyon. Talagang hindi ka nagpapasalamat at gusto mong i-settle ang score sa akin. Sister Bingyan, tell me, hindi ba masyado si Huang Feng?" Inilibot ni Li Bingyan ang kanyang mga mata kay Huang Feng. Pagkatapos, pumunta siya sa harap at hinayla si Zhu Zaiyu, sinabing, "Zaiyu, huwag na natin siyang pansinin." Pagkatapos sabihin iyon, hinayla ni Li Bingyan si Zhu Zaiyu at naunang umalis. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang hotel. Kung hinayla ni Li Bingyan si Huang Feng, malamang na sila ay makikita ng iba. Sa ngayon, malinaw na ayaw nilang malaman ng outside world ang tungkol sa kanilang relasyon. Napatingin si Zhu Zaiyu kay Huang Feng ng may pagmamalaki. Pagkatapos, naglakad siya sa harap kasama si Li Bingyan habang nakikipag-usap at tumatawa. Ngumiti si Huang Feng at sumunod sa likod ng dalawang babae palabas ng hotel. Pagkatapos noon ay dumiretso na silang tatlo sa airport. Nagmamadali pa rin sila ngayon. Kaninang hapon ang press conference ni Li Bingyan, kaya kailangan nilang tatlo na sumakay ng eroplano ngayon. Pagkatapos, pagkarating sa Jiangzhou, kailangan nilang sumugod sa Spacetime Entertainment nang walang tigil. Mabuti na lang at naging maayos ang lahat at hindi naantala ang eroplano. Bumalik silang tatlo sa Jiangzhou on time. Pagkatapos, direkta nilang pinaandar ang kotse ni Huang Feng at pumunta sa Spacetime Entertainment. Doon, kumain silang tatlo ng tanghalian na inihanda ni Zheng Shuai at nagsimulang magtrabaho sa press conference sa hapon. "Talagang nagmamadali kayo. Talagang dumating kayo sa huling sandali," sabi ni Zheng Shuai. "Hindi ito maaaring makatulong. Napakaraming bagay na dapat gawin," sabi ni Huang Feng. "Paano na? Handa na ba ang lahat? Inimbitahan din namin ang media. This time is different from last time. Last time, napakaraming media ang inimbitahan namin, pero in the end, iilan lang ang dumating. Pero, para sa press conference ngayong hapon, ang daming reporters." Kung tutuusin, ito ang unang trabaho ni Bingyan pagkatapos sumali sa bagong kumpanya, ani Zheng Shuai. Si Zheng Shuai man o si Huang Feng, pareho nilang naalala na noong una silang nagsagawa ng press conference, ang bilang ng mga reporter na dumating ay mabibilang sa isang banda. Noong panahong iyon, hindi alam ng labas ng mundo na sumali si Li Bingyan, kaya hindi gaanong pinansin ng media ang isang bagong kumpanya ng entertainment. Gayunpaman, ang oras na ito ay malinaw na naiiba. Si Li Bingyan ay isang A-list celebrity, ang pinuno ng 4 na batang aktres. Ang bawat galaw niya ay malaking balita sa entertainment industry. Not to mention, this was her first work after joining the new company, kaya mas nakakapansin. Matagal na itong inaabangan ng mga tagahanga ni Li Bingyan. Nakaayos na ang venue. At saka, maghanda ka ng maliliit na regalo para sa mga reporter. Hindi naman kailangang masyadong mahal. Ipakita mo lang ang sinseridad natin, sabi ni Huang Feng. Ang mga reporter na iyon ay mga walang koro ng hari. Maaari silang sumulat tungkol sa anumang bagay gamit ang panulat. Ang Spacetime Entertainment ni Huang Feng ay naitatag pa lang, kaya hindi nila kayang magsulat ng kalokohan. Sa makatuwid, kahit sa simula, gusto pa rin ni Huang Feng na magkaroon ng magandang relasyon sa mga taong iyon. Kabanata 1287. Sige, aayusin ko na may bibili agad. Para sa mungkahi ni Huang Feng, malugod din itong tinanggap ni Zheng Shuai. Naintindihan din niya ang mga katangian ng mga reporter na iyon. Kaka-establish pa lang ng kumpanya nila, at hindi ito kayang gawa-gawa ng mga reporter na iyon. Sa hinaharap, kapag mayroon silang sapat na lakas, hindi nila ito pakialam. Habang si Huang Feng at Zheng Shuai ay gumagawa ng huling pag-aayos para sa paparating na press conference, nagpapahinga sina Li Bingyan at Zhu Zaiyu.
Ang pisikal na fitness ni Huang Feng ay malinaw na hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, kahit na kaya niyang tiisin ito, hindi ibig sabihin na kakayanin din ito ni Li Bindian at Zhu Zaiyu. Kanina pa sila non-stop sa kalsada kaya medyo pagod pa rin ang dalawa ngayon. Ayon sa naunang plano ni Huang Feng, kakantahin ni Li Bindian ang kanyang single sa press conference. Para kay Zhu Zaiyu, kakantahin niya ang single na inihanda ni Huang Feng para sa kanya pagkatapos ng press conference. Sa pagkakataong ito, hindi na siya babalik ng matagal, kaya kailangan niyang sakupin ang lahat ng oras upang ayusin ang kanyang estado. Papalapit ng papalapit ang oras para sa press conference, at parami ng parami ang mga reporter sa conference hall ng Spacetime Entertainment. Ibang-iba ang eksenang ito sa huling pagkakataon. Kaunti lang ang mga reporter sa dulo, pero ngayon ay mahigit 100 reporter na. Nang magsimula ang press conference, tiyak na dadami pa ang mga reporter. Shen Yan, anong uri ng single sa tingin mo ang ipapalabas ni Li Bindian sa pagkakataong ito? Sa mga reporter na dumating na, nandoon ang background ni Shen Yan. Kahit na siya na ngayon ang aktwal na namamahala sa News for All, personal niyang susundan ang ulat ni Li Bindian dahil alam niyang umaasa siya sa balita ni Li Bindian. Bukod dito, ang relasyon ni Huang Feng at Li Bindian ay hindi karaniwan. Kung ibibigay niya sa iba ang usapin ng pakikipanayam kay Li Bindian, hindi siya mapakali. Dahil sa naunang ulat, mayroon na ngayong awtoridad si Shen Yan sa pag-uulat tungkol kay Li Bindian. Mukhang alam ng ibang reporter na mukhang maganda ang relasyon ni Shen Yan sa Spacetime Entertainment. Palagi niyang makukuha ang pinakabagong balita mula sa Spacetime Entertainment, lalo na tungkol kay Li Bindian. Laging alam ni Shen Yan ang mga bagay na hindi alam ng iba. Sa makatuwid, bago ang press conference, may ilang mga reporter sa paligid ng Shen Yan. Gusto nilang makakuha ng ilang balita tungkol kay Li Bindian mula sa bibig ni Shen Yan. Hindi ko alam. Umiling si Shen Yan. Sa pagkakataong ito, sinadya ni Huang Feng na hayaan ang lahat ng media na mag-ulat tungkol kay Li Bindian, kaya hindi niya binigyan ng espesyal na pangangalaga si Shen Yan. Gayunpaman, kapag nagkaroon ng mga resulta ang bagong single, magkakaroon ng maraming media outlet na gustong makapanayam si Li Bindian. Sa oras na iyon, hahayaan ni Huang Feng si Shen Yan na gumawa ng pribadong panayam kay Li Bindian. Ang epekto ay magiging mas mahusay. Hindi mo alam. Ang mga hakbang sa pagiging confidential ng Spacetime Entertainment ay talagang maganda sa pagkakataong ito. Napabuntong hininga ang reporter. Kung kahit si Shen Yan ay hindi alam, kung gayon mas imposibleng malaman ng ibang mga reporter. Buti na lang at malapit nang magsimula ang press conference. Maaari nilang tanungin ang taong namamahala sa Spacetime Entertainment mamaya. Habang papalapit ang oras, may dumating pang mga reporter. Sa oras na ito, si Li Bindian, kasama si Zheng Shuai, ay pumasok sa press conference. Gusto ni Li Bindian na samahan siya ni Huang Feng, ngunit ayaw niyang ilantad ang katotohanan na si Huang Feng ang boss ng Spacetime Entertainment sa lahat sa ngayon. Kaya naman, sa ganoong okasyon, hindi magandang magpakita. Sa sandaling lumitaw si Li Bindian, galit na pinindot ng mga reporter ang shutter. Isang buwan nang nagsushooting ng pelikula si Li Bindian. Sa buwang ito, nasa set siya at hindi nagpakita sa mga mata ng publiko, kaya walang masyadong balita. Ngayong sa wakas ay nagpakita na siya, syempre, hindi palalampasan ng lahat ang pagkakataong ito. Lahat, tumahimik. Iminuwestern ni Zheng Shuai ang mga reporter sa pinangyarihan. Napaka-cooperative ng lahat at naupo. Ang pagkuha ng larawan ay maaaring gawin anumang oras. Ngayon, malinaw na ang mga tao mula sa Spacetime Entertainment ay gustong makipag-usap tungkol sa isang bagay na mahalaga. Sigurado akong alam ng lahat ang layunin ng pagtitipon dito ngayon. Tungkol ito sa bagong single ni Miss Bindian. Nakita ni Zheng Shuai na ang lahat ay lubos na nagtutulungan at lubos na nasisiyahan. Ang bagong single ni Miss Bindian ay tinatawag na Heartbeat. Opisyal na itong ipapalabas bukas at magiging available para makita ng lahat. Bukas, maraming reporters ang nagulat, wala silang narinig na balita noon. Ipapalabas na sana ang single na ito. Napaka-confident ba ng Spacetime Entertainment sa bagong single ni Li Bindian? Napakakaunting publisidad noon.
O kaya naman ay hindi sapat ang kakayahan ng Spacetime Entertainment at hindi nila magawa ang isang magandang trabaho ng publisidad. Ang mga reporter na nakaupo sa bulwagan ay lahat ay may sariling mga iniisip sa kanilang mga puso. Bukod sa single na ito, nag-record din si Miss Bindian ng bagong album. Ready na itong i-release. 2 weeks after the single release, ipapalabas din ang bagong album. Tila hindi nakita ni Zing Shuai ang mga pagbabago sa mga ekspresyon ng mga tao sa ibaba at nagpatuloy sa pagsasalita tungkol sa mga bagay-bagay. Kahit na ang bagong album ay naitala, masyadong maganda ang pagiging confidential ng Shikong Entertainment. Bakit walang balita kanina? Bulalas ng isang reporter. Kadalasan, kapag ang isang mang-aawit ay naglabas ng isang album, lalo na ang isang pangalawang tier na mang-aawit o mas mataas, sila ay nagsasagawa ng publisidad bago ilabas ang album. In the end, pagdating sa Spacetime Entertainment, mas maganda. Hinintay nilang ilabas ang bagong album bago ipahayag ang balitang ito sa publiko. Bago ito, walang balita o publisidad man lang. Hindi kaya alam ng boss ng Spacetime Entertainment ang negosyo. Next, kung may mga tanong, please ask. Matapos ipahayag ni Zing Shuai ang dalawang bagay na ito, dumiretso siya sa question and answer session. Nang marinig ang mga salita ni Zing Shuai, halos sabay na itinaas ng mga reporter sa eksena ang kanilang mga kamay. Biglang itinuro ni Zing Shuai ang isang tao. Tumayo ang kabilang partido at sinabing, President Zing, tungkol sa single at album ni Miss Bindian, bakit hindi nag-advertise ang iyong kumpanya noon? Masyado ka bang kumpiyansa, o hindi alam ng iyong kumpanya kung paano magpatakbo sa lugar na ito? Tanong ng reporter. Tinitigan din ng ibang mga reporter si Zing Shuai. Malinaw, ang tanong na ito rin ang kanilang ikinabahala. Gusto rin nilang makita kung paano sisigot si Zing Shuai. Sinong nagsabing hindi tayo nag-advertise? Sinabi ni Zing Shuai, hindi ba napag-usapan na natin ito sa pagsali ni Miss Bindian sa press conference? O tama, ang ilan sa inyo ay naroon noong mga panahong iyon. Panipi, pero mention lang yun. After that, wala na talagang related report. Medyo natahimik ang reporter. Isang pagbanggit lang ay itinuturing na isang selection. Napakadaling maging pinuno ng departamento ng publisidad ng Spacetime Entertainment. Kung gayon ito ay publisidad. Sinabi ni Zing Shuai, bagaman walang gaanong publisidad, naniniwala kami sa kakayahan ni Miss Bindian at sa kalidad ng single na ito. Kabanata 1288. Director Zing, ganoon ka ba ka-confident sa single ni Miss Bindian? Tanong ng isa pang reporter. Oo naman, confident na sabi ni Zing Shuai. Anuman ang iniisip niya sa kanyang puso, kailangan niyang panatilihin ang sapat na kumpiyansa sa harap ng mga tagalabas. Kung hindi siya naniniwala sa kanyang sarili, paano maniniwala ang iba sa kanila? Ang single ni Miss Bindian ay tiyak na magugulat sa lahat. Kapag dumating ang oras na iyon, malalaman ng lahat na minamaliit nila ang kakayahan ni Miss Bindian sa pagkanta. Maiintindihan din nila ang kakayahan ng Spacetime Entertainment. Kung gayon, Director Zing, ano sa tingin mo ang partikular na benta ng single ni Miss Bindian? Tumayo ang isa pang reporter at nagtanong. Sa oras na ito, sunod-sunod na nagtatanong ang mga mamamahayag, kaya hindi na kailangan pang pangalanan ni Zing Shuai ang mga pangalan. Let's put it this way. Sa early stage, na-burn na namin ang 500,000 discs ng single. At saka, handa kaming mag-print kahit anong oras, sabi ni Zing Shuai. 500,000, bulalas ng lahat ng mga reporter. Maging si Shen Yan ay walang pagbubukod. Director Zing, mali ba ang sinabi mo? 50,000 at hindi 500,000. Nag-aalalang tanong ng isang reporter. 500,000 lang. Director Zing, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng 500,000 discs? Sinimulan na ng ilang reporter na tingnan ang Spacetime Entertainment sa kanilang mga puso. Naramdaman nila na talagang hindi maganda ang kumpanyang ito. Dati, wala silang masyadong publicity para sa single ni Lee Bindian. Ngayon, ang target na itinakda ay hindi makatotohanan. Nagsunog talaga sila ng 500,000 disc. Hindi ba sila natakot na ilagay nila ito sa bodega at hindi nila ito maibenta? Ang ilang mga reporter ay nagsimulang magkaroon ng pagdududa tungkol kay Lee Bindian sa kanilang mga puso. Kakaalis lang nila sa dating kumpanya. Pero sa huli, nahulog ulit sila sa lungga ng lobo.
Siyempre, alam ko ang ibig sabihin ng 500,000 discs. Gayunpaman, naniniwala ako na ang bagong single ni Miss Bindian ay tiyak na magbebenta ng higit sa 500,000 discs. Sabi ni Zing Shuai, sa simula, nang hilingin ni Huang Feng kay Zing Shuai na magsunog ng 500,000 disc, tumutol din siya at nadama na ito ay isang imposibleng gawain. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang recording ni Li Bindian gamit ang kanyang sariling mga tainga, mas nagkaroon siya ng kumpiyansa. Ang single na ito ay talagang isang banal na kanta. Bukod dito, ganap itong tugma sa ugali at boses ni Li Bindian. Sa makatuwid, kahit napakiramdam niya na maaaring hindi ito magbenta ng 500,000, ang data ay tiyak na hindi magiging masama. Gayunpaman, isang bagay ang hindi maniwala na maaari itong magbenta ng 500,000. Ito ay isa pang bagay upang ipahayag ang kanyang opinyon sa harap ng mga mamamahayag. Siyempre, hindi ipapakita ni Zing Shuai ang kanyang takot sa oras na ito. Miss Bindian, sobrang confident mo ba sa single mo? Itinuro ng isang reporter ang daliri kay Li Bindian. Tama na, tumango si Li Bindian at sinabing, hindi kalabisan na sabihin na ang Heartbeat, na ito ang pinakamagandang kanta na narinig ko. Natatakot lang ako na hindi ko ito maitanghal ng perpekto. Tungkol sa pahayag ni Li Bindian, muling napasigaw ang mga tao. Si Li Bindian ay hindi bagong dating sa industriya ng entertainment. Buti na lang hindi matino si Zing Shuai, pero ngayon kahit si Li Bindian ay nagsabi na. O ito ba ay talagang tiwala sila? Gayunpaman, kahit na ano, alam ng lahat na pagkatapos na mailabas ang balita ng press conference na ito, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan. Ito ay dahil sa nakalipas na 5 taon, maraming mga awit ang naglabas ng mga single at disc. Kung ito ay pangalawa o pangatlong mga awit o mga superstar, lahat sila ay naglabas ng mga single at disc. Sa huli, ang mga resulta ay hindi masyadong maganda. Sa nakalipas na 5 taon, ang pinakamagandang resulta ay isang mga awit na lubos na umasa sa pagkanta para umakyat sa trono ng superstar. Gayunpaman, kahit para sa taong ito, ang pinakamagagandang benta ng kanyang single ay wala pang 30,000 kopya na naibenta sa isang buwan. Sa ngayon, maraming tao ang nakikinig ng mga kanta online at nagbabayad para sa kanila. Napakakaunting tao ang bibili ng mga disc. Sa makatuwid, labis na nagulat ang lahat na ang Spacetime Entertainment ay nagdala ng 500,000 disc sa simula, ngunit ito ay naiintindihan. Ayon sa kanilang ideya, magre-record muna sila ng 10,000 mga disc, at pagkatapos ay magpapasya kung magdagdag ng higit pang mga disc batay sa mga partikular na resulta. Sa huli, ang Spacetime Entertainment ang gumanap ng malaki. Gayunpaman, sa pagtatapos ng press conference, matapos marinig si Li Bindian na kumanta ng kapela ng live, ang lahat ay medyo nag-alinlangan. Bagaman ito ay isang kapela lamang, marami sa kanila ang nadama na ito ay tiyak na isang magandang kanta. Gayunpaman, kahit na ang kalidad ng kanta ay napakahirap na magbenta ng 500,000 kopya. Hindi alam ng mga taong ito na sa oras na ito, si Li Bindian ay wala sa kanyang pinakamabuting kalagayan. Dati, abala siya sa paggawa ng pelikula at hindi nakakapagpahinga ng maayos. Ngayon, siya ay nasa kalsada at pagod na pagod, kaya natural, wala siya sa kanyang pinakamahusay na kondisyon para kumanta. Bukod dito, ito ay isang kapela lamang. Pagkatapos ng press conference, umalis ang mga mamamahayag na may iba't ibang uri ng pag-iisip. Mag-uulat sila sa press conference na ito at kasabay nito, magdagdag ng ilan sa kanilang sariling mga opinyon. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay hindi optimistiko tungkol sa single ni Li Bindian. Hindi naman sa hindi maganda ang kalidad ng single ni Li Bindian, ngunit pakiramdam nila ay hindi nito maaabot ang target na 500,000 copy ang naibenta. Finally, wala na silang lahat. Not to mention these people, I am a little uncertain in my heart, 500,000 copies, that is 500,000 copies. Nang makita ni Zing Shuai na umalis na ang mga reporter, nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay hindi na kasing kumpiyansa ng dati. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Huang Feng. Bakit napakataas niya ng layunin sa simula? At bakit niya ipinilit na sabihin ko sa mga reporter na iyon? Sabi ni Zing Shuai, mataas. Sa tingin ko ito ay magagawa.
Sinabi ni Li Bingyuan, hindi ako nagsisinungaling noon. Ang kantang ito ay talagang ang pinakamagandang kanta na narinig ko. Sa tingin ko, hindi naman mataas ang layunin ni Huang Feng. I am not doubting your ability, but the record market is not very good now. I don't worry about the number of views on the internet. I don't think it will be a problem to overpass those A-list singers. But in terms of the record, medyo mahirap, ani Zheng Shuai. Naniniwala ako kay Huang Feng. Dahil sinabi niya na maaari itong magbenta ng 500,000 kopya, tiyak na ibebenta ito ng 500,000 kopya, sabi ni Li Bingyuan. Well, since sobrang confident mo, kaya hindi ako masyadong mapanghinaan ng loob. Sinabi ni Zheng Shuai, nakausap ko na ang planta ng pag-imprenta. Kung ito ay talagang gaya ng sinabi ni Huang Feng, at 500,000 kopya ang maibebenta sa maikling panahon, maaari silang mag-print ng mas maraming kopya kaagad. Sumagot si Li Bingyuan. Sa totoo lang, medyo nag-aalala rin siya sa kanyang puso. Ang kalidad ng heartbeat ay mabuti, ngunit ang 500,000 ay hindi isang maliit na bilang kung tutuusin. Natatakot si Li Bingyuan na hindi niya ito makumplito. Pagdating ng panahon, bibiguin niya si Huang Feng. Malinaw, ayaw niyang bigan si Huang Feng. Alam ni Li Bingyuan na ang kanyang single ay ang unang tunay na gawa ng Spacetime Entertainment. Kung hindi ito makapagsimula, magiging dagok ito sa lahat. Sa makatuwid, ang puso ni Li Bingyuan ay hindi rin maliit. Kabanata 1289. Gayunpaman, kahit gaano siya nag-aalala, ang mga salita ay nasabi na at ang kanta ay naitala na. Ang natitira na lang ay makita ang mga resulta bukas. Si Li Bingyuan at Zheng Shuai ay parehong umalis sa venue ng press conference at nakipagkita kay Huang Feng sa opisina ni Zheng Shuai. You still have the mood to play with your phone here. Nakita ni Zheng Shuai si Huang Feng na nakaupo sa sofa at masayang naglalaro sa kanyang telepono. Medyo nagalit siya, hindi mo nakita ang hitsura ng mga reporter na iyon nang marinig nila ang aming layunin. Wala, sa kanila ang naniwala na makakamit namin ito. Hindi ba maganda iyon? Nakangiting sabi ni Huang Feng, sa ganitong paraan, pagdating ng panahon, talagang makakamit natin ito. Ang epekto at sensasyon ay magiging mas malaki. Malaki rin ang maitutulong nito para sa mga susunod na album ni Bingyuan. Ganyan ka ba ka-confident? Sabi ni Zheng Shuai. Of course. I still think that 500,000 copies is too little. Kung hindi dahil sa katotohanan na nag-aalala ako sa kakayahan mo at ng mga reporter na tiisin ito, dinobol ko sana ang bilang na ito, sabi ni Huang Feng. Oh my God, baliw ka talaga. Sinabi ni Zheng Shuai, gayunpaman, ito ay isang magandang bagay din. Ang aming mga naunang promosyon ay talagang napakaliit. Sa nangyari sa press conference sa pagkakataong ito, sigurado akong mas marami ang makakapansin sa bagong single ni Bingyuan. Hindi masama, sinabi ni Huang Feng, kung tutuusin, wala kaming gaanong karanasan noon. Sa susunod, kailangan naming maglagay ng higit na pagsisikap sa promosyon. Alam din ni Zheng Shuai na nabigo siya sa pagkakataong ito. Sa kabutihang palad, hindi ito masyadong masama. Pagkatapos ng lahat, si Li Bingyuan ang paksa ng talakayan. Okay, tapos na ang mga bagay dito. Aalis muna kami, sabi ni Huang Feng kay Zheng Shuai. Huwag guluhin ang pamamahagi ng mga paninda bukas ng umaga. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa pagkakataong ito, saad ni Zheng Shuai. Tungkol naman sa pamamahagi ng mga paninda, naghanda na siya noon pa man. Tumango si Huang Feng. Pagkatapos, dinala niya si Li Bingyuan kay Zhu Zaiyu at umalis kasama niya. Saan tayo pupunta? Sa kotse ni Huang Feng, nagtanong si Li Bingyuan. Umuwi na tayo, sabi ni Huang Feng. Uuwi na. Bahagyang natigilan si Zhu Zaiyu, ngunit agad niyang naintindihan ang nangyayari. Pagkatapos, medyo kinabahan siya at nasa sabik. Malinaw, dadalhin silang dalawa ni Huang Feng sa kanyang tirahan. Ito ay isang bagay na sinabi ni Huang Feng noon, ngunit dahil si Huang Feng ay biglang nagpunta sa isang business trip, kailangan niyang pumunta sa pelikula, kaya ito ay naantala. Sa pagkakataong ito, nagkaroon lang siya ng oras para bumalik. Hindi inaasahan ni Zhu Zaiyu na dinala na siya ni Huang Feng para makita si Suyamo at ang iba pa. Gayunpaman, medyo iba ito sa inaasahan niya. This time, hindi na siya nag-iisa. Sinamahan siya ni Li Bingyuan.
Mabilis na naunawaan ng matalinong si Li Bingyang ang nangyayari at biglang nakaramdam ng kaba. Bagamat nakita na niya si Suyamo at ang iba pa, wala siyang relasyon kay Huang Feng noong panahong iyon. Mabuting kaibigan pa rin niya sina Suyamo at Xi Mengzhao. Kung alam nila ang tungkol sa relasyon nila ni Huang Feng, hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon nila. Bakit ba kinakabahan kayong lahat? Ayos lang. Nakita ni Huang Feng na kinakabahan silang dalawa, kaya inaliw niya sila. Sinabi ko na kay Yamo at sa iba pa. Gusto ka pa nilang makita. Binati ni Huang Feng si Suyamo at ang iba pa noon, ngunit sa oras na iyon, si Zhu Zaiyu lang ang pinag-uusapan niya. Ordinaryong magkaibigan lang sila ni Li Bingyang. Tinanong pa ni Suyamo si Huang Feng tungkol sa relasyon nila ni Li Bingyang, ngunit itinanggi ito ni Huang Feng. Sa pagkakataong ito, ibinalik niya si Li Bingyang. Hindi niya alam kung ano ang iisipin ni Suyamo at ng iba pa. Paano ako hindi kakabahan? Sinabi ni Li Bingyang, pupuntahan natin ang unang asawa. Baka mapaalis tayo sa pinto. Nang sabihin niyon ni Li Bingyang, lalong kinabahan si Zhu Zaiyu. Sige, stop scaring Zaiyu. What do you mean by meeting a mistress? It's not like you don't know Yamo and Mengzhao. Ganon ba silang klaseng tao? Bakit kanila ipapaalis? Sabi ni Huang Feng. Ang hirap sabihin. When it comes to emotional matters, women are irrational. Sabi ni Li Bingyang. It'll be fine. Huwag mong takutin ang sarili mo, sabi ni Huang Feng. Sige, sabi ni Li Bingyang. Gayunpaman, makikita na medyo kinakabahan pa rin sina Li Bingyang at Zhu Zaiyu. Walang sinabi si Huang Feng. Pagkatapos nilang makilala si Suyamo at ang iba pa, magiging maayos sila. Sa pagkakataong iyon, kahit wala siyang sinabi ay gagaling sila. Nang dumating si Huang Feng sa villa, hindi pa bumabalik si Suyamo at ang iba pa. Dinala ni Huang Feng sina Li Bingyang at Zhu Zaiyu upang mamasyal sa villa at hayaan silang pumili ng sarili nilang mga kwarto. Bilang mga tao ni Huang Feng, silang dalawa ay tiyak na magkakaroon ng sarili nilang mga silid dito. Nakapunta na noon si Li Bingyang sa villa ni Huang Feng, ngunit ito ang unang pagkakataon ni Zhu Zaiyu. Hindi niya inaasahan na napakaganda ng lugar ni Huang Feng. Bagamat alam niyang mayaman si Huang Feng, medyo nabigla pa rin siya nang talagang dumating siya sa high-end na villa na ito. Matapos maglakad-lakad ang dalawang babae sa villa at pumili ng sarili nilang kwarto, sunod-sunod ding bumalik si Suyamo at ang iba pa. Ang unang bumalik ay sina Suyamo at Xi Mengzhao. Kilala ni Li Bingyang at Zhu Zaiyu ang dalawang taong ito. Siyempre, nakita lang sila ni Zhu Zaiyu at hindi pamilyar sa kanila. Si Li Bingyang ay nagkaroon ng magandang relasyon sa kanila. Kung noon pa lang ay nakita niya sina Suyamo at Xi Mengzhao, siguradong malugod silang babatiin ni Li Bingyang. Gayunpaman, malinaw na naiiba ito ngayon. Nang makita niya sina Suyamo at Xi Mengzhao, nakaramdam lang siya ng hiya at hindi alam kung paano sila haharapin. Bahagyang natigilan sina Suyamo at Xi Mengzhao nang makita nila sina Zhu Zaiyu at Li Bingyang. Alam nila na binisita sila ni Huang Feng, ngunit hindi nila inaasahan na direktang ibabalik sila ni Huang Feng. Magkakilala kayong lahat, di ba? Kung gayon hindi ko na kailangang ipakilala sa inyo, nakangiting sabi ni Huang Feng. Inilibot ni Suyamo ang kanyang mga mata kay Huang Feng. Sa oras na ito, halos naiintindihan niya kung bakit ibinalik ni Huang Feng sina Li Bingyang at Zhu Zaiyu. Pagkatapos ng lahat, nabanggit na ni Huang Feng si Zhu Zaiyu noon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ibabalik ni Huang Feng si Li Bingyang sa pagkakataong ito. Hello, Sister Yamo, Sister Mengzhao, mabilis na binati ni Li Bingyang at Zhu Zaiyu sina Suyamo at Xi Mengzhao. Bagamat si Li Bingyang ay nasa industriya ng maraming taon, talagang hindi siya kasing edad ni Suyamo at Xi Mengzhao. Masyado lang siyang maagang nagdebo. Sa katunayan, si Li Bingyang ay mas bata kay Huang Feng, kaya natural para sa kanya na tawagin sina Suyamo at Xi Mengzhao na magkapatid. Hello, halika at maupo, sabi ni Suyamo. Sa oras na ito, kailangan niyang ipakita ang kilos ng isang malaking asawa. Kabanata 1290, Bingyang, kilala na natin ang isa't isa, di ba? Si Ate Zaiyu naman, nagkita na tayo dati, pero hindi tayo ganoon kakilala sa isa't isa. Sinabi ni Suyamo, gayunpaman, alam ko kung bakit ka dinala ni Huang Feng dito ngayon.
Sinabi niya sa amin noon na wala kaming pakialam na magkaroon ng dalawa pang tao. Gayunpaman, pinag-isipan ba ninyong dalawa? Kung tutuusin, medyo espesyal itong malaking pamilya natin. Panipi, hindi alintana kung handa si Suyamo na tanggapin ang katotohanang maraming babae si Huang Feng, alam niyang siya si Huang Feng sa buong buhay niya. Bukod dito, dahil sa storage box, si Huang Feng ay nakatadhana na hindi isang ordinaryong tao. At the same time, dahil sa sikreto ng storage box, magkakahiwalay ang lahat kapag nakapasok na sila sa malaking pamilyang ito. Sa makatuwid, nais ni Suyamo na paalalahanan sina Zhu Zaiyu at Li Bingyan upang hindi nila ito pagsisihan pagdating ng panahon. Napag-isipan na namin, hindi kami magsisisi, sabi ni Li Bingyan. Sa sandaling ito, medyo nahihiya pa siyang harapin si Suyamo. Dati, maganda ang relasyon niya kay Suyamo. Hindi niya inaasahan na magiging kapatid niya ito sa ganoong kaikling panahon. Gayunpaman, dahil pinili nila si Huang Feng, malinaw na hindi ito pagsisisihan nina Li Bingyan at Zhu Zaiyu. Kung hindi, alam na nilang dalawa na may ibang babae si Huang Feng. Kung gusto nilang umalis, matagal na silang umalis. Hindi sana nagkusa si Li Bingyan na pumunta sa silid ni Huang Feng dati, kahit na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Buti naman hindi ka nagsisi. Sinabi ni Suyamo, dahil sa ilang espesyal na dahilan, kapag nakapasok ka sa malaking pamilyang ito, walang makakaalis, anuman ang dahilan. Sinabi ito ni Suyamo dahil sa storage box. Ang sikreto ng storage box ay hindi mailantad. Kung hindi, hindi lamang si Huang Feng, kundi pati na rin ang lahat ng kababaihan sa paligid ni Huang Feng ay hindi magkakaroon ng magandang wakas. Ipinanganak si Suyamo sa isang mayamang pamilya, kaya naiintindihan niya kung ano ang magiging reaksyon ng mga mayayamang pamilyang iyon at maging ang mga matataas na opisyal ng bansa kung alam nila ang sikreto ng storage box. Masasabing dahil sa storage box, lahat sila ngayon ay nasa iisang bangka. Sinabi ito ni Suyamo dahil kay Li Bingyan. Ang pamilya ni Li Bingyan ay karaniwan, ngunit ang pamilya ni Li Bingyan ay hindi mas masama kaysa sa sarili niyang pamilya. Pagdating ng panahon, kung tutol ang kanyang pamilya, napakahalaga ng desisyon ni Li Bingyan. Kaya naman, gusto niyang paalalahanan muli si Li Bingyan. Nakita ni Li Bingyan si Suyamo na nakatingin sa kanya at naunawaan ang kahulugan nito. Kaya mataimtim siyang tumango at sinabing, Sister Yamo, huwag kang mag-alala. Gaano man kalaki ang mga hadlang, hindi ako susuko. Hanggat hindi ka susuko, hindi susuko si Huang Feng sa iyo, at hindi rin kami susuko sa iyo. Si Suyamo ay nasiyahan sa mga salita ni Li Bingyan. Alam din niya na imposibleng masiguro ni Li Bingyan na walang magiging problema. Napakahirap na para sa kanya na igarantiya na hindi siya susuko, tulad nila. Gayunpaman, naiintindihan ni Suyamo si Huang Feng. Hanggat hindi susuko si Li Bingyan, tiyak na hindi susuko si Huang Feng sa kanya. May kakayahan din si Huang Feng na ilabas si Li Bingyan sa kanyang bahay. Matapos pag-usapan ang mga bagay na ito, naging maluwag at masaya ang kapaligiran sa pagitan ng lahat. Hindi pinahirapan ni Li Bingyan at Zhu Zaiyu ang mga bagay gaya ng iniisip nila. Tanging si Xi Mengzhou lang ang nagpout at nagreklamo kay Huang Feng. Gayunpaman, ang saloobin ni Xi Mengzhou kina Li Bingyan at Zhu Zaiyu ay medyo maganda. Ang saloobin ni Suyamo at Xi Mengzhou ay nakapagpapahinga kina Zhu Zaiyu at Li Bingyan, at mas marami ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Pagkatapos noon, magkasunod na bumalik sina Bai Xiaoro at Tang Mazo. Tinanggap din nila ang pagkakaroon ni Li Bingyan at Zhu Zaiyu, lalo na si Tang Mazo. Dati sa concert ni Li Bingyan, nakipag-interact siya kay Zhu Zaiyu. Hindi inaasahan ng dalawa na isang araw, lilito sila sa iisang lugar na may parehong pagkakakilanlan. Ang bulwagan ay naging mas masigla at mas masigla. Muling tinawagan ni Huang Feng si Tanying dahil magpe-film siya mamaya at hindi niya maaalagaan si Tanying saglit. Kaya, nais niyang gumawa ng ilang masasarap na pagkain para sa kanya bago siya umalis. Bago yun, malamang na steamed buns at noodles lang ang makakain niya. Huang Feng, sa palagay ko, dapat mong tanggapin si Little Sister Tanying, sabi ni Tang Mazo. Sa mga taong ito, siya ang may pinakamagandang relasyon kay Tanying. Si Little Sister Tanying ay kumakain lamang ng pagkain ginagawa mo sa loob ng mahabang panahon. Kung hindi mo siya tatanggapin,
Paano siya mabubuhay sa hinaharap? Hindi naman. Siya makakasama sa pagkain araw-araw pagkatapos niyang ikasal, diba? Ayos lang kung panandalian lang, pero kung matagal, hindi na matiis ng lalaki niya. Panipi. Alam din nina Lee Binyan at Zhu Zaiyu ang tungkol sa espesyal na sitwasyon ni Tan Ying. Ito ang unang pagkakataon na narinig nila ang tungkol sa ganitong bagay. Gayunpaman, sa mundong ito, mayroong iba't ibang uri ng kakaibang sakit, kaya't tanggapin ito ng dalawa. Naramdaman na lang nila na medyo nakakatawa na nangyari ang bagay na ito kay Huang Feng. Siyempre, alam din nilang dalawa na napakahusay ng culinary skills ni Huang Feng. Kung ganoon, hindi ko ba maipapasa sa lalaki niya ang galing ko sa pagluluto? Sabi ni Huang Feng. Payag ka ba talagang makipaghiwalay sa ganyang kagandahan? Sabi ni Xi Mengjiao. Malinaw, hindi siya naniwala sa mga salita ni Huang Feng. Gusto lang sabihin ni Huang Feng na payag siya, ngunit nang maisip niya ang nangyari sa sasakyan noong araw na iyon, bigla siyang nawalan ng lakas ng loob na sabihin iyon. Kailangang sabihin na ang kasalukuyang pagiging possessive ni Huang Feng ay medyo malakas. Talagang labag sa loob niyang isuko ang ganoong kagandahan, lalo na't alam niyang interesado sa kanya ang kabilang partido. Lalong nag-aatubili siya, tingnan mo, hindi mo kayang makipaghiwalay sa kanya, tama? Sabi ni Xi Mengjiao. Sok, huwag kang magsalita ng kalokohan. Mag-ingat ka o hahampasin ko ang puwitan mo, pagbabanta ni Huang Feng. Dahil pinagbantaan ni Huang Feng sa harap ng napakaraming kapatid na babae, napahiya din si Xi Mengjiao. She said with a little red face, "You only know how to bully me." Huang Feng, ang panukala ni Mazo, hindi mo ba gustong isaalang-alang? Sinabi rin ni Suyamo. Pagkatapos, tumingin siya kina Lee Binyan at Zhu Zaiyu at sinabing, ngayon, ibinalik mo ang dalawang kapatid na babae. Bakit hindi natin lutisin ang problema ni Sister Tan Ying? Natatakot ako na putulin ako ni Secretary Tan ng kutsilyo kung alam niya ang tungkol dito, sabi ni Huang Feng. Hindi ka ba natatakot na putulin ka ng pamilya natin? Inilibot ni Suyamo ang kanyang mga mata kay Huang Feng at sinabi. Malinaw, alam niyang gumagamit lang ng dahilan si Huang Feng para maiwasan ito. Kaya, ngayong gabi, tutulungan ka naming makakuha ng ilang impormasyon mula kay Sister Tan Ying at makita kung ano ang iniisip niya. Medyo natahimik si Huang Feng. Pinipigilan ng ibang mga babae ang kanilang mga lalaki na maghanap ng ibang babae. Magaling si Suyamo at ang iba pa. Tinulungan talaga siya nitong maghanap ng mga babae. Siguro dahil sa sobrang dami niyang babae kaya wala silang pakialam.